Yahoo! Hello, hello, hello mga masters, mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At syempre kung saan ka mang lupalop ng ating mundo, good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga matutulog na po dyan. At hihingin ko muna ang inyong 15 minutes sa ating All About G, the Green Iguana, Girly Iguana Daily Vlogs. Ito po ang ating G ngayon ay nagpaparecover. Ang laki ng pinayat niya, oh. Tignan niyo yung kanyang pinayat. So itlog pala ang lahat ng laman ng kanyang tiyan at umuubo-ubo ng konti kasi yung kanyang tiyan po ay super na nag-shrink ang kanyang tiyan. Itlog pa lang laman ng tiyan ng ating G. So ito po yung kinakain ng G natin kanina, oh. Kiwi. Ayan, so share ang G natin. May kiwi na, may vegetables pa. Kaya yun po yung ating G. At pinaparecover natin kasi naawa po ako sa kanya. Nag-ano po siya, nangitlog po ang G natin. Unfortunately po ay wala naman po siyang partner. Pasensya na po at medyo magalaw tayo ngayon. At tayo nagcha-charge kasi kakatapos lang po ng ating Team Kuroda Premier Promotion. At congratulations po sa ating tatlong hosts na siyempre nagbigay ng ating nag-ukol talaga ng kanilang oras para po sa ating Premier Promotion. Congratulations po ulit. Kahit na nasa bakasyon po sila, Ate Bani, Ate Vmix Vlog, and of course si Doc Zen, na kahit po ay nawalan po sila ng ama ng tahanan, ng papa niya, ay yun pa, nag-host pa rin. At ang ating third na host ay walang iba kundi si Beshi, asawa ng mekaniko, na nasa bakasyon din. Pero malapit na yung lugar nila sa lugar ng bakasyon ni Ate Ana at ng ating mga admins ng Team Kuroda. So yan po, at maraming salamat sa inyong love and support sa ating Premier Promotion kanina, kagabi pala kasi umaga na dito ngayon sa Pilipinas. Siyempre kung saan ka mang lupalop ng mundo, iba-iba yung oras natin. Kaya po ay ako po ay taos-pusong nagpapasalamat talaga dahil po ay ang Premier Promotion natin ay ginawa natin yan para tayo ay magtulong-tulungan at tayo po ay unti-unti po natin maabot yung mga requirements ng ating YouTube guidelines at requirements. So isang karangalan po na maging admin ng Team Kuroda dahil po ay siyempre, kailangan po nating bumuo ng team na kagaya ng Team Kuroda at makahanap ng mga kasamahan na kasing bait po ng mga members ng Team Kuroda. So, yun po ang G natin. Siyempre, ang G po natin ngayon ay super happy po yan. Kahit po ay malaki po yung pinagbago ng kanyang katawan dahil po sa kakapanganak niya. And tingnan mo at medyo mahirap talaga kasi di ba taba-taba ng G natin last time. Puro itlog lang pala naman ang kanyang tiyan. So as you can see po, ito yung kanyang mga itlog. Ayan po, 42 po yan. Hindi pa kasali dyan yung pinakaunang itlog. Ayan, kakainin yung itlog niya. Hindi mo yan, those are your eggs, baby. You cannot eat your eggs, okay? So, kasi protein yan hindi na pwedeng kainin yan. So, ang gagawin natin ngayon, si G natin ay, syempre, papakainin ulit natin ng kanyang prutas. At, kailangan po natin si G ilagyan ng kanyang food. So, unfortunately po, hindi po ako nakalagay ng microphone. Kaya maglalagay muna ako ng microphone. Sana po ay marinig. Alright, I hope na maririnig po. At ako po ay kukuha muna ng pagkain ng G natin doon sa refrigerator. Kasi kailangan natin siyang pakainin. Dahil po ay pag hindi po siya makakain, ay
Kawawa naman ang G natin. Pasensya na at kumukuha po ako ng plastic ngayon para sa pagkain ng G natin. At baka maingay po. Alam kong maingay po. Ayan na po at natanggal, nakuha na po natin. At syempre, ipapakainin natin ang G dahil po ay kailangan ng G natin ng sustansya. So, papalitan lang po natin yung dating ang lumang pagkain niya kasi maasim ata yung watermelon. Di ba mga masters? Maasim yung watermelon kaya kailangan nating palitan ang kanyang lalagyanan, ang kanyang pagkain. Kasi meron din akong linagay dyan na aside sa sa gulay ay watermelon at ang kanyang kiwi. So buksan natin yung pintuan. Ayun o. Mahihirapan ang G natin sa paghinga dahil po ay noon po ay malaki yung kanyang tiyan. E bigla pong naging bakante po. Malaki yung space na nawala po. Kanyang tiyan. Kaya po ay nalulungkot din ako pero that's part of life ng G natin. Ay hindi ko po akalain na ganyan po kadami. Akala ko kasi yung last time sabi nila within 1 year po ay 40 or 60 to 70 ata yung pwedeng maging itlog ng G natin. Di ko akalain na isang ano lang is 42 na agad. Ito po yung kanyang lalagyanan, bakante po yan. Lagyan po natin si G ng kanyang pagkain. At dahil po ay kailangan natin i-replenish yung nawalang mga walang laman ng tiyan ng G natin. So, kinuha ko muna yung kanyang iniitlugan. Ginawa natin swimming pool muna yan. At hindi po makikita dahil po ay ano po yan ay pinatay ko muna yung ilaw pero ito po yung itsura niya syempre. Ayun, yung kanyang swimming pool. Yun po mga masters, mga ka-G. So syempre, assist muna natin ang G natin dahil po kailangan niya talagang mag-recover. Kailangan talaga ng G natin mag-recover dahil po kung hindi po siya makarecover ay baka magkasakit po siya. Siyempre, isa lang naman yung G natin. At hindi ko talaga inakala o inaakalain na ganun talaga kadami. As in 42. Isang gabi lang po lumabas yun. So imagine saan ba nanggaling yung itlog na yun. Yun pala yung laman ng kanyang tiyan. Di ba? Kawawa. Parang kinunan, di ba? Kasi yung noon, nung nagkasakit yung mami ko, buhay pa sa Pilipinas, ayun, meron pong tubig sa tiyan niya. Ascites ang tawag dyan. So every month po ay kinukunan po siya ng tubig. Gamit po yung syringe sa hospital. Kinukunan po siya ng tubig at maraming tubig yan ang kinukuha sa kanya. So kung minsan po ay 1 liter. Kung minsan po ay 3 liters. Ang dami yan, hindi pwede yan. Kaso, wala po kasi malaki talaga yung tiyan niya. Kaya maraming kinukuha sa kanya. So pagkatapos po ay mafe-feel mo talaga na gumagalaw yung parang mafe-feel mo yung mga internal organs mo. Kasi imagine mo, malaki yung space na nawala. Yung laman ay nawala. Kaya yun talaga, G natin pag humihinga po ngayon ay ganun, kawawa. Humihinga po siya, bubukas talaga yung niya, yung bibig niya. Kasi bakante po yung tiyan niya. Ito po yung pagkain ng G natin. Bigyan po natin si G ng kanyang watermelon. Bagong-bago naman to ang ating pagkain. Kakabili ko lang po ito kahapon. So, kain niya agad para at least meron pong preskang-preska po. Watermelon kasi paborito ng G natin eh. Tsaka pinakain ko rin siya ng tinanay ko kasi mahal yung kiwi. Pero kumain ako ng kiwi, sabi ko, bigyan natin si G.
Si G ay deserve niya pong, deserve naman ng G natin na makakain ng bagong prutas. Mahal yung kiwi dito. Mahal din yung kiwi sa Pilipinas, di ba? Kasi, isa sa mga nutritious yun eh. Nutritious fruit po yan ang kiwi. Very rich in vitamin C po yan. At maraming mga vitamins and minerals po ang present sa kiwi natin. Ito po ang ating pinipare kay G. Kanyang watermelon at saka kanyang um, dark greens. Siyempre, nandito pa rin ang kiwi niya. Lalagay natin yan sa harapan niya at sigurado akong mumukbangin yan ni G. Yan po, mumukbang yan si G natin. Ano po, kakainin ng G natin yan. Yan. Hindi ko na nilagay doon sa sa clip-on niya. Kasi po ay malayo, ayaw niyong pumunta doon. Kaya sa harapan niya lang po ng G natin para at least makita niya agad ang kanyang pagkain. Ayan po, at kumakain ng G natin. At maraming salamat Lord. At nakakain ulit ang G natin. Ilang araw din po hindi nakakain ng maganda si G natin eh. Nung mangingitlog pala siya. Mabuti na lang po ay sinabihan po ako ng may-ari ng pet shop. Sabi niya, kailangan ko daw lagyan ng ng parang may nesting. Yung parang nesting area ng G para po ay ma-initiate niya po ang pagpalabas ng kanyang mga itlog. Kasi po ay pag wala pong ganun, hindi po siya mangingitlog. Kung halimbawa sa lang po, yung lalagay lang po natin siya sa regular at may tubig, hindi po mangingitlog. Kaya pala malaki yung tiyan niya. Puro pala itlog ang laman ng tiyan ng G natin. Kaya yun po mga masters, mga ka-G, ating journey with our G. So, I hope na makarecover ng mabilis ang G natin. Bibigyan din natin yan ng ocean minerals once in a while, siyempre. At saka calcium niya. At bibigyan din natin si G ng kanyang papainumin natin ng maraming tubig. Yan, patuloy pa rin ang pagkain ng G natin. Talagyan po natin siya ng kiwi. Kailangan niya talaga ng kiwi. At hindi naman po matigas ang kiwi. Ito po yung kiwi natin. Oh. Yan. So, try nating subuan si G. Hindi nakakain yan. Ano ba ang kinain ng G natin? Hindi ko po alam kung anong kinain ng G natin. Pero I'm sure po ay inuna niya muna yung kanyang, di ba? Inuna niya talaga yung kanyang ang kanyang watermelon. At lalagyan din natin si G ng kanyang kiwi. Yan pong kiwi ng G natin. Lagyan natin dyan. Kainin niya yan, I'm sure. Kasi masarap ang kiwi po. Ayan. Sorry po na tabunan po. Natabunan po sorry. Lumagay po ako ng kiwi sa kanyang kainan. May pineapple naman pero hindi naman kumakain natin ng pineapple ang G natin. Ito po ang laman ng kanyang kanyang bowl. Kinain niya po ang lahat. Kinain niya po ang lahat ng watermelon. Isa lang po natira. Siyempre nandyan po yung kiwi niya. Ayan. So kain ka muna G. You got to eat, okay? Because you have to recover. Alright, so ito na po tayo mga masters. Okay naman po yung ating ang ating lizards, ang gecko natin sa loob. At kinain niya po yung mga fruit flies, daming fruit flies, Ayan po mga fruit flies. At kinain niya po, nalagyan natin ng fruit fly dyan. Nandito po ngayon siya, yun ang buntot niyo. Ayan. Alright mga masters at mga ka-G, hanggang dito lang po tayo at ako po ay nakahubad. Nandito ako sa reflection,
Nakahubad po ako ng t-shirt, hindi siyempre hindi ng ano, siyempre meron tayong shorts. At maganda po yung ang ano ng init to. So dito pong G natin pinapainitan pero hindi naman nakapasok yung init sa kanyang cage. Tapos na po, wala na po yung init sa area niya. Ay nahihirapan talaga ang G natin sa paghinga dahil po ay malaki ang binawas ng kanyang timbang at ang laman ng kanyang tiyan. Anyways, hanggang dito na po tayo mga masters and mga ka-G. Kita-kita tayo ulit bukas sa ating All About G, the Green Girly Iguana Daily Vlogs. God is great. Yahoo!